Sa nakaraang video, nagpasyahan ni Tyrion na sumama sa Goblin Extermination, bagay na hindi nangyari noon. Ipinakilala na nga si Arden na sa huli ay ni-reveal na isa palang spy mula sa Lorraine Empire. Pero, bago natin ipagpatuloy ang kwento, shoutout muna sa inyong mga nanonood ng bago nating series. Maraming salamat sa suporta, lalo na sa ating mga Senpay tier members. Solid kayo. Kahit na raw sinusuportahan ng Bolsar family ang First Prince, hindi sila magiging bulag para puntiryahin ang pamilya nila sa pagkakataong ito. Siguradong hindi sila basta-basta aaksyon, lalo na at nandyan ang Night Squad ng kanilang ama. Ang move daw nilang ito means na meron silang certain level ng assurance. Ibig sabihin, merong tao, outside ng Empire ang nagkokontrol sa mga aksyon na ito. Napatingin naman si Mart sa bida, at tinanong ito ano raw ang iniisip niya. Sagot naman nitong, wala raw masyado. Naiintindihan daw ni Mart kung bakit nito kailangang magmaskara muna. Hindi pa raw kasi nila pwedeng ipaalam sa iba ang tunay nitong pagkatao. Sabi ng bida, okay lang daw yun. Sa isip niya, blessing in disguise pa nga raw ito. Ngayon kasing hindi siya kilala, marami siyang pwedeng gawin. Sumigaw naman si Arden at inutusan ang kanilang hukbo na oras na raw para umalis sila. Habang nakatalikod naman ito, sinabi ni Mart kay Kaeril na mag-ingat raw siya sa taong iyon. Siguraduhin niyang bantayan ang bawat galaw nito. Tila excited naman ang bida dahil ito raw ang pinakahihintay niya. Sumakay na nga sila sa kanya-kanyang kabayo at naglakbay. Nagmamasid-masid naman ang bida sa paligid habang nagbabiyahe sila. Napansin nitong unti-unting sumisikip ang daang tinatahak nila sa kagubatan. Naalala niya naman bigla, na sa lugar na iyon daw sila dati na ambush. So ang una raw nitong dapat gawin ay ang maghanda. Meron namang nagsabi na spotted na raw ang mga goblins sa di kalayuan. Mahigit kumulang 100 na goblins daw ang nakaabang doon. Kaya naman bilang leader ng hukbo, sinigaw ni Arden na maghanda na ang lahat para sa pakikipaglaban. Naisip ni Kaeril na kailangan nitong bantayan ang bawat galaw nila at masiguradong wala siyang makakaligtaan. Hindi niya raw hahayaan na umayon sa plano nila this time ang mangyayari. Isa-isa na ngang umatake ang mga goblins sa kanila. At totoo ngang napakadami nila. Hinarap nila ang hukbo, habang ang mga troops naman ay inangat ang kanilang mga shield upang depensahan ang sarili. Makikitang unang umaksyon si Arden, tumalon ito, sabay atake sa mga goblins sa paligid. Wala siyang pinalampas ni isa, tunay na may angking galing at tapang ito. Sinabihan niya ang lahat na wag matakot sa petty ambush raw na iyon. Aniya, ay maintain nila ang formation at mag-switch na sa opensa. Inutusan niya na silang umatake, kaya naman nagkaharap na ang mga goblins at troops. Ang hindi naman takot ang mga goblins sa kanila, na sige lang kung umatake. Gamit naman ang kanilang mga spear, umatake pabalik ang mga troops sa kanila. Pati nga ang MacGyver family at ang bida ay nakisali na. Habang nakasabay sa kabayo, inespada nito ang mga goblins sa paligid niya. Napansin naman ng bida na parang ang unti ng mga goblins na iyon. Sa isip niya, imposibleng ganun lang kaunti ang goblins noon na nakaharap nila, na nagresulta sa devastation na kinaharap nila noon. Hindi niya lubos matanggap na namatay ang kapatid niyang si Randall dahil lang sa unting goblins na iyon. Imposible raw. Sinabihan naman ang troops na ay maintain ang formation as is at ay close ang gap. Naisip ni Kaeril na bakit parang nawala na ang initial shock ng ambush, at parang sila pa ang nagwagi rito. Sigurado raw maraming pang iba. Sakto, narinig niyang merong komosayon sa gilid. Meron pa raw paparating na mga goblins ang aatake. Tila hindi naman ito inasahan ng mga troops. Sabi ni Tyrion na nanggaling raw ito sa likod. Paano raw ito nangyari? Nagpakita ang malaki at mabagsik na goblin, na hindi may kukumpara sa mga kinaharap nila kanina. Doble o triple ang laki nito kumpara sa ordinaryong goblin. Hindi namang maiwasang kabahan ng mga troops dahil dambuhala ito. At doon na figure out ng bida, na ito marahil ang dahilan. Isa raw itong goblin chief. Hindi lang daw basta malakas ang isang goblin chief, pero kadalasan, meron itong kasamang army na binubuo ng 3,000 mga goblin. Isa itong significant na threat sa kanila. Ngayon, naiintindihan na ng bida kung paano namatay si Randall noon. At least, ang una raw nitong suspicion ay somehow, nasagot na. Sumigaw naman si Tyrion at sinabihan ang lahat na mag-fall back. Wag daw nila itong kumprontahin directly. Naisip naman ni Kaeril, ano raw kaya ang ginagawa ni Arden? At dun makikitang dinirect nito ang troops at sinabing i-maintain ang formation at mag-retreat. Sa isip ng bida,
Especially iyalang ba raw ito mula sa Empire at walang kinalaman sa naging insidente noon rito. Nasabi naman nitong, "That's ridiculous." Ang presensya niya raw doon ay hindi pwedeng maging coincidence lamang. Inoobserbahan siya ni Kyril mabuti at sinabing, "Let's see, gaano katagal nitong mapapagpatuloy ang ganong act." Patuloy namang umeespada ng mga goblin si Arden. Hinahawi nito ang mga goblin na nakaharang sa daanan nila. Bumaba na nga ito sa kanyang kabayo at sinabing clear the way. Huwag daw silang basta maghabol ng goblin recklessly. Ang iba naman ay inutusan niyang sumunod sa kanya. Nagkaroon naman ng pink aura ang hawak nitong spear weapon. Parang nag-iipon ito ng lakas para doon para magamit sa mga kalaban. Para namang nalulusaw ang mga goblin dahil doon. Ginamit naman ito ni Arden upang kalabanin ang Goblin Chief. Sinusubukan niya itong patayin gamit ang kanyang weapon na loaded with aura. Bumwelo ito gamit ang kanyang paa para makalipad at umatake. Initutok nito ang spear sa Chief at humawak ng maigi dito. Nagulat naman ang bida sa galaw na ito ni Arden. Matapang nitong hinarap at napakalaking kalaban at walang takot na inatake. As expected raw, merong natatagong trick si Arden. Napansin nitong kanina lang. Napakatuso nito at sinadya niya itong sunggaban gamit ang pag-atake nito. Fearless nitong hinarap mag-isa ang Goblin Chief Bumwelo sabay talon at atake rito. Napasigaw naman ang mga sundalong kasama niya, dahil raw tumatakbo na palayo ang mga goblins. Kaya naman pinotos nito sa mga sundalo ng Bolsar, na habulin at tugisin ang mga ito. Wala raw sila dapat ay Tyra. Habang busy sila, hindi naman nawawala ang tingin ni Kyril kay Arden. Ngayon, naintindihan niya na raw. Kaya pala walang nakakita o nakapansin. Dahil sa excuse na papatumbahin nito ang Goblin Chief, ang mga soldiers ng Bolsar ay pinalayo sa battlefield. At kapag mga goblin na lamang ang natira, lahat ay mage execute ng atake kung kailan lahat ay hindi ready. Ayos daw ang strategy ni Arden. Makikita naman itong nakasakay na sa kabayo at nagludyat ng, "Let's go." Ngayon, naiintindihan na raw ng bida ang mga schemes nito, matapos niya silang pagmukaing tanga gamit ang poor acting niya. Sumigaw naman si Tyren ng, "Kyril. Iwan na raw nila ang mga natitira kay Arden. Kailangan daw nilang bantayan ang mga lugar nila." Sumagot naman itong, hindi niya raw hahabulin ang mga monsters. At nagulat si Tyren sa sagot niya. Siya raw ay susunod kay Arden. Nakalayo na sina Arden at ang mga kasama nito. Nagmasid ito sa paligid at huminto, nang mapansing okay na raw ang lugar na yon. Sinabi nito sa kanyang mga kasama, na siya na lamang daw ay hahabol sa Goblin Cliff. Sila daw ay dapat maghati sa dalawang grupo at sila na ang bahala sa mga natirang goblin. Nagulat naman ang isa, na mukhang may posisyon din. Tinanong niya ito kung mag-isa lang ba raw niyang lalabanan ng Goblin Chief. Sagot nitong, kung meron daw Goblin Chief, ibig sabihin, merong mastermind sa likod o shaman, na umaasikaso ng lahat. Kailangang daw nilang maubos lahat ng natitira completely. Tumingin si Arden sa kanila, at tinanong, wala ba silang tiwala na kaya niya silang puksain lahat mag-isa? Humingi naman ito ng paumanhin at sinabing, hindi raw iyon ang ibig niyang sabihin. Isa pa, ang iba pa raw ay magiging abala sa kanya. Nang abayo na nga ito palayo sa kanila at napag-isa, iniwan niya na ang mga kasama niya. Pinahinto niya ang kalaban niya nang may mapansin at sinabing, mukhang magiging madali lamang raw ito. Ayun pala, nandun ang Goblin Chief na sugatan, at ang iba pang mga goblin. Hinamon niya silang lumapit sa kanya. Siya raw mag-isa ang baalang kumitil ng kanilang mga buhay. Bigla namang may lalaki na nagsabing, "Welcome." Kanina pa raw sila naghihintay doon para sa kanya. Ito na kaya ang mastermind na sinasabi niya kanina. Sumagot naman si Arden na, ang mga batang MacGyver raw ay magagaling palang makipaglaban. Pero bago ang lahat, pwede raw ba nitong paalisin muna iyon? At ang tinturuo pala niya ay ang Goblin Chief. Kaya naman, inutos nitong, umalis muna siya. Bigla namang may umentra at sinabing, so, ito pala ang tangent spot. Nagulat naman si Arden at tinanong sino raw ang jerk na ito. Ayun pala ay ang ating bida, na sinabing sobra-sobra na raw ang pakikipaglaban nito. Sana man lang daw, ay binigyan sila ng tamang impormasyon patungkol sa labanan na iyon. Sinabi niyang ang route daw pala ay problematic din sabay sabing, Wooden Cloud. Na-shock naman si Arden sa narinig niya at sinabing, paano niya raw nalaman iyon? Napatanong itong, parehas lang ba raw sila? Isa rin daw ba itong accomplice? Sumagot naman ng bida na, such a shame. So hindi mo pala talaga ako kilala.
Narito raw siya upang ikyek at kumpirmahin ang mga bagay-bagay. Kasi raw, wala siyang natanggap na report tungkol sa kanya. Wala siyang pake kung hindi ito naniniwala sa kanya, pero meron din daw siyang pakay sa pamilya MacGyver. Nakakasunod ba raw ito sa sinasabi niya? Sabay tawag na, Arden Chandler. Ikinagulat nitong kilala niya ang tunay at buong pangalan niya. Mula raw ba talaga ito sa Cloud? Sinabi niyang ang taong iyon daw ang kumokontrol sa Goblin Chief. Ibig sabihin, maaring galing raw ito sa Root. So marahil, nasa paligid lang daw ng lugar na iyon ang mga shaman. Humingi naman ng tawad si Kyril. Dapat daw ata itong naging maingat, dahil bilang mga Cloud, dapat daw nilang protektahan ang mga sikreto nila. Sana raw ay naiintindihan niya, dahil special case ito. Wala namang maisagot si Arden sa bida. Dagdag ni Kyril, meron din daw siyang mga responsibilidad na dapat makumpleto. Sila raw na mga branches, ay dapat ginagawa lamang ang mga inutos sa kanila. At ang mga stems daw ang responsible para mag-report sa roots. Ngayon, sigurado na raw si Arden na kaparehas niya nga si Kyril, matapos marinig ang mga info na ito. Sinabi nitong, sa kabilang side, may mga goblins na nakatago at naghihintay para i-execute ang ambush. Kapag binigay niya raw ang signal, pupunta raw siya sa mga sundalo ng mga MacGyver, at aatakihin sila agad-agad. Ni-reveal nitong ang charm mula sa Root, which is yung taong parang mommy, ay makakatulong raw sa kanila. Mula sa pagkontrol sa goblin, sa pagsesend ng signal, lahat daw ay posible dahil sa charm na nakasabit sa leeg nito. Tila natuwa naman ang bida ng marining iyon. Ibig sabihin raw pala, ang charm na iyon ang responsible sa lahat. Naginhawaan raw siya ng marining ito. Nagulat naman si Arden sa statement niya. Dagdag ng bida, kailangan lang daw pala nilang gawin ito once. Sabay putol sa kamay ng Root, na nagpabagsak sa charm. Hindi naman ito inasahan ang ginawa niya, pati na ang Root na hindi man lang nakalaban. Napasigaw si Arden at sinabing, ano raw ang ginagawa nito? Ngayong meron daw silang oras pa, dapat daw ba nilang patayin sila isa-isa? Sabay porma naman ang bida, at nag-ready sa pag-atake. Nagalit naman si Arden at sinabing saan ba raw siya galing. Inilabas nito ang kanyang mana sword at sinabing, ayos daw ang makakalaban niya ngayon. At ang tinutukoy nito ay ang walang kamuwang-muwang na si Arden. Finally, sabi ng bida, after all this time, meron na siyang makakalaban na totoo, na pwede niyang pakitaan ng charm niya. Napakagaling ng teknik ni Kyril, nagpanggap itong kasapi nila upang makakuha ng impormasyon. At nang malam niya na, sinira na nito ang plano nila. Ano nga kaya ang mga Cloud? Para ba itong mga Baroque works ng One Piece? May pasikret-sikret pa sila sa misyon. Ano kaya ang kahahantungan ng laban ni Kyril at Arden? Well, alamin natin yan sa next episode. Kung nagustuhan mo ang ating kwento, siguraduhin mong mag-like, comment, subscribe o follow dito sa ating channel o page. Maraming salamat sa panonood, Oni-chan.